Si Kyrie officially sinutdown na ng Dallas buong season. Not easy decision di umano yung ginawa ni Kyrie na hindi maglaro ngayong taon. Pero no-brainer din naman na hindi siya bumalik dahil hindi pa naman siya fully recover. Naunahan pa nga siya ni Tatum. Halos katulad lang din ng kay Jamal Murray noon. 2021 nagkaroon ng injury, 2023 season na nakabalik. Mahigit 550 days ang naging recovery timeline ni Jamal Murray. Si Kyrie naman nasa 579 to 609 days ang possible maging recovery timeline bago siya makabalik ulit ng Dallas. Si Dejounte Murray nga hindi pa nakakabalik galing ACL injury na nagkaroon siya noong nakarang taon. Ang pinakamabilis na nakabalik galing sa ACL injury so far sa ngayon si DeAnthony Melton, 386 days. Ang gusto pa naman ni Kyrie, pagbalik niya, talunin niya si Taguro. Maging 1000% healthy kapag bumalik dito sa Dallas. 10 beses na mas malakas kay Taguro. Hanggang 100% lang yun. Ang player naman na may parehong status ni Kyrie si Jimmy Butler for next season. Dahil na-injured siya January 19 kontra Miami Heat. Kung 9 months, makakabalik si Butler by November at December. Pero doubtful yun. Hindi pa kasi kasama doon yung rehab para doon sa injury or surgery niya. Late pa ang naging surgery nitong si Butler. Imbes within January, after niya magkaroon ng injury, umabot pa ng February 9 bago siya naoperahan. Meron 21 days gap. Dahil yon sa kinailangan pang pagalingin muna yung pamamaga sa tuhod ni Butler bago siya operahan. Hindi rin kasi pwedeng gawin agad na madaliin. Tapos naghanap pa si Butler ng espesyalista na gagawa ng operasyon sa tuhod niya. Dahil base kay Mike Dunleavy, kailangan ng full reconstruction ng tuhod ni Butler para bumagay sa style niya kapag bumalik ulit siya. At dahil na rin nagkakaedad si Butler, kailangan stable ang tuhod niya kapag gumaling. At yung nagkaroon ng ACL injury na tuhod dito kay Butler, ito rin yung tuhod na nagkaroon ng MCL injury nung nasa Miami Heat pa siya. Dahil February 2026 na operahan si Butler, ang possible return date niya February 2027 din onwards. Pero hindi pa sigurado yun, depende sa magiging recovery timeline niya. Si Domantas Sabonis naman officially out na rin sa season dahil nagkaroon na ng surgery sa torn meniscus injury niya. Nag-ala Joel Embiid ba naman? Ganito yung nangyari kay Embiid dati. May tear na sa tuhod, naglaro pa. Aabutin si Sabonis sa kanyang recovery papasok ng free agency. Doon din siya magagamit ng Sacramento para sa ibang trade. Parang papatak yun ng August or September, fully recover na si Sabonis, aabutin niya yung training camp for next season. Ang best friend naman ni Sabonis na si Anthony Davis officially sumali na sa Wizards dahil umattend na siya ng practice. Pero based sa report, hindi pa siya pinasali sa workout, umattend lang siya mismo. Wala pang medical clearance si Anthony Davis at Trae Young para makasali sa Wizards ngayong season. Hindi pa sila clear sa full contact activity. Tulad ni Kyrie at ni Sabonis, ang Wizards kasi nasa second worst team sa NBA ngayon. Tulad din ng Dallas at Sacramento na nasa ibaba ng standing or top 10. Nasa 29 games pa ang Wizards na para lang makaabot sila ng top 10. Nasa 12 games ang kailangan nilang habulin out of 29 games. Ang makakalaban pa naman nila, mga double header. Meron dalawang sunod sa Pacers, Hawks, Pistons, Bulls. Bukod pa doon yung mga contender na team na makakatapat ng Wizards. Wala pang binibigay na clear timeline kay AD at kay Trae Young kung kailan talaga sila makakapaglaro, kung ngayong season or for next season na. Pero expectation, isa-shutdown din ng Wizards si Trae Young at itong si Anthony Davis para sa mataas na draft picks. Ang Hawks naman parang bumalik ulit sa pangangamote dahil nung nawala si Trae Young, nananalo talaga ang Hawks. Nung officially na-trade si Trae Young, halos balik sa dati. Merong nasa 17-21 record nung nasa Atlanta pa itong si Trae Young. Nung hindi siya naglalaro, merong 15-13 record ang Hawks. Pero after ma-trade ni Trae Young, 9-9 record ngayon ng Atlanta. Nasa top 10 pa rin naman sila. Yung nakuha naman nilang player sa Porzingis trade, si Jonathan Kuminga, meron pang isang linggo bago i-re-evaluate kung makakalaro. Kailangan pa ng extra days na pahinga di umano para dito kay Kuminga. Pero hindi pa sigurado na after siya i-re-evaluate makakabalik agad. Pero expected makakalaro siya ngayong season para sa Atlanta. Iniintay din kasi ni Kuminga ang mag-off season kung saan merong rights ang Hawks na tapusin or ituloy ang kontrata niya. At kung sakali magkaroon ng pagkakataon itong si Kuminga na makalipat ng ibang team.
Pero nakadepende yon sa magiging performance ni Kuminga pagbalik niya galing injury. Dahil meron dalawang player sa Atlanta ang may magandang season. Si Jalen Johnson at itong si Alexander Walker na halos kaposisyon niya.